bakit nung panahon na iyon, bakit hindi ka na agad pumunta sa gobyerno, humingi ng proteksyon at magsabi nitong mga sinasabi mo ngayon? Kasi yung time na yun, sir, medyo busy ako at saka nilalaro niya ako, nilalaro ko rin siya. Kailangan ko makakuha ng tunay na ng galing mismo sa bibig niya. Nung time na hindi niya alam, nakatabi ako nung kaibigan, magkakumpare kami, naka-loudspeaker. Naka-loudspeaker, sinabi niya doon sa kausap niya na kumpare din namin. Sinabi niya, na yan, sino ba yan si Dondon? Wala pa akong pinapapatay, wala pa akong taong hindi nabubuhay. Alam mo yan, nandun ako sa tabi mismo, naka-loudspeaker. Kaya doon na nag-isip na talaga ako. Anong petsa ito? Anong taon ito, Dondon? Last year. Last year? Opo, hindi ko matandaan kung ano. Kaya doon, nagplano na talaga ako na maayos. Simula nung narinig ko na yun. Pero may ito, sige. Last year, doon ka na nagplano. Kailan ka ba lumapit kay Secretary Remulla? Hindi ko matandaan. February siguro. Itong February lang or hindi ko masyado matandaan. Pero ngayong taon yun, sigurado? Ngayong taon, opo. Oo. So noong ikaw kamoy nakarinig sa loudspeaker ng telepono ng iyong parehong yung kumpare, ano na ang naging desisyon mo noon? Hindi ka pa rin as in nag-isip na maghanap ng maaaring makatulong sa'yo, makalapit sa gobyerno at ibunyag na itong mga sinasabi mo ngayon? Ay ngayon, nung time na kasi na yun, kasagsagan nung eleksyon, busy ako noon. At saka, lagi niya akong tinatawagan. Sabi niya sa akin, "Uy, Dondon, sobrang celebrity ka na. Bakit sobrang dami mong security?" Doon pa lang, nag-isip na ako, bakit kailangan niya bawasan yung security ko? Ibig sabihin, nahihirapan yung gunman niya na kunin ako. Kaya siya nagtanong, "Boss, mo yung security mo. Masira ka sa taong bayan, dyan sa bayan mo." Doon ako nag-isip. At kaya pati galaw ko, pakialaman nito. Inaamin mo ba na tumanggap ka ng campaign donation galing kay Mr. Ang? Hindi po. Ito, may text kami na sinabi ko sa kanya, "Boss, yung tulong mo sa akin, ilulun ko na lang lahat ng yung sweldo ko sa'yo." Kasi sinasabi niya na tinulungan kanya sa eleksyon, 12 milyon ang ibinigay niya sa iyo para sa iyong pag-angapanya nga bilang mayor dito nga sa bayan mo. Oo, na tinakbuhan. At sinasabi nga niya, tinulungan ka pa niya. Go ahead. Hindi totoo yan. Yung mayroon siyang minsan hinuhulog niya na 1 million, yung kasama na yung sahod ko doon. Yung parang mga bigay-bigay niya, yung mga gastos-gastos, yun lang yun. Pero yung sinabi niyang 12 million, kalukuhan yan. Alam naman ng taong bayan na napakasinungaling yan si Mr. Atong Ang. Kaya nagulo ang Pilipinas noon dahil sa kanya. Sige, dahil gusto niya ipapatay si Chavit noon. Sandali muna. Bago natin pag-usapan yung ibang bagay na yon doon, mag-focus lang tayo dito sa issue at hand today. At ngayon nga, itong yung testimonya na makakatulong ng malaki sa kasong ito. So, kailan ka huling tumanggap ng sweldo mo sa pitmaster, sa kumpanya ni Mr. Ang, kumbaga? Noong tinext ko siya, kasi simula noon, wala na akong sweldo, gawa ng nilun ko na nga sa kanya. Kailan to? Hindi ko matandaan, sir, pero nandun sa text ko. Oo. Pwede ko kayong sindan. And anyway, pero ito ay nangyari lahat during habang nangangampanya ka nung tumatakbo ka mayor. Yes, sir. Oo. Ang sinasabi mo, nag-loan ka kay Mr. Ang, magkano ang kumbaga inutang mo sa kanya? Kasi kung sa mga nakikinig ngayon, sinasabi, kung talagang ikay kakalas na kay Mr. Ang at ayaw mo na yung ginagawa niya, ba't ka pa umuutang sa kanya?
Yung mga pinapangako niya sa akin at dahil nilalaro ko lang naman siya, kung bigla akong kakalas, di makahalata siya sa lahat ng plano ko. Mm. Okay, oo. So sa ngayon na sitwasyon dito sa pangyayaring ito, oo, ano yung huling transaksyon ninyo sa Pitmaster? Wala na akong ibang transaction sa Pitmaster. Yung mga gwardya, ang transaksyon ko lang sa Pitmaster, may security agency kasi ako, yung mga gwardya lang, doon lang ako may transaksyon.